Kumusta kung sabihin ko sa inyo na ang Setyembre ay hindi lang pala katapusan ng panahon ng pagtatanim, kundi ang pinakamatagumpay na bahagi nito, kung saan karamihan ay nagpapahinga na, doon naman nagsisimulang gamitin ng MGA agronomistang Sobyet ang kanilang MGA pangunahing diskarte. Kalimutan ninyo na ang ideya ng MGA bakanting hardin sa pagpasok ng taglamig. Ngayon, bubuksan natin ang MGA lihim na archive na yan at kukunin ang MGA pamamaraan na nagbigay daan sa napakalaking ani kahit napapalapit na ang lamig. Magugulat kayo sa kung gaano kasimple, lohikal at epektibo ang MGA diskarte na ito. Balikan natin sandali ang nakaraan. Noong panahong kakaunti PA ang pagpipilian sa MG, pataba at pampabilis ng paglaki at ang bawat kilo ng ani ay kasing halaga ng ginto. Ang MGA agronomista ng Unyong Sobyet ay umasa sa malalim na pangunawa sa kalikasan, siyensya at kanilang katalinuhan. Ang kanilang MGA pamamaraan ay hindi mahika, kundi isang subok at pinong sistema ng pagtatrabaho sa MGA halaman at lupa. Alam nila kung paano mapakinabangan ang kalikasan hanggang sa huling mainit na araw. At ang MGA kaalamang ito ang ating tatalakayin ngayon. Narito, simulan natin sa pundasyon. Ang una at pinakamahalagang sikreto para sa masaganang ani sa Setyembre ay ang pagbabago ng dieta ng iyong MGA halaman. Marami ang patuloy na naglalagay ng pataba sa parehong paraan na ginagawa nila noong Hulyo. At ito ay isang malaking pagkakamali. Tandaan ang pangunahing tuntunin ng Setyembre, huwag gumamit ng nitrogen o kung gagamit man ay napakaliit lang. Ang nitrogen ay nagpapabilis ng pagtubo ng luntiyang bahagi, MGA bagong dahon at sanga. Pero bakit PA natin kailangan ng MGA ito ngayon? Malapit nang dumating ang lamig at ang lahat ng malambot na luntiang bahaging ito ay maninigas lang, aagaw sa mahalagang lakas ng halaman. Ang layunin natin ay hindi palakihin ang dahon, kundi ituon ang lahat ng enerhiya sa MGA, bunga at ugat. Kaya ililipat natin ang focus sa dalawa pang mahalagang elemento, phosphorus at potassium. Ang phosphorus ang gumagabay sa pagkahinog. Siya ang nakakatulong upang mabilis na mamuo, magkakulay at mag-ipon ng sustansya ang MGA bunga. Ang potassium naman ang tunay na superhero ng taglagas. Siya ang nagpapasarap, gumagawa sa MGA prutas at bungang ugat na mas matamis. Pinapataas din niya ang resistensya ng halaman sa sakit. At ang pinakamahalaga, pinapalakas ng potassium ang halaman laban sa lamig. Inihahanda sila sa unang hamog. Ano ang gagamitin? Ang mainam na option ay monopotassium phosphate o kaya ay superphosphate at potassium sulfate. Para naman sa MGA mahilig sa organiko, ang dati ng epektibong abo ng kahoy na mayaman sa potassium at iba pang microelement. Sige, napag-usapan na natin ang tungkol sa nutrisyon. Pero kahit ang pinakabusog na halaman ay hindi magbibigay ng bunga kung basta lang itong lamigin. Kaya, ang ikalawang sikreto ay ang pagpapanatili ng mahalagang init na nakukuha sa maghapon. Napakapanlin lang ng Setyembre. Sa araw, mainit PA rin ang sikat ng araw, ngunit pagdating ng gabi, biglang bumababa ang temperatura, minsan halos lumalapit sa zero. Para sa MGA halamang mahilig sa init tulad ng kamatis, sili at pipino, isa itong matinding stress na nagpapahinto sa paghinog ng kanilang MGA bunga. Kaya, ano ang ginawa ng ating MGA maparaan na naunang magsasaka? Gumawa sila ng maliliit na greenhouse mula sa halos wala. Ang pinakasimpleng paraan ay takpan ang MGA kamang taniman. Sa gabi gamit ang tela na hindi hinabi o non-woven fabric gaya ng spunbond. Ilatag lang ito sa ibabaw ng mabababang arko o direkta sa MGA halaman. Ang mahalaga, sa umaga, siguraduhing tanggalin
ang pantakip upang hindi mabulok ang MGA halaman at makakuha sila ng sapat na sikat ng araw. At narito, PA ang mas matalinong teknolohiya, ang MGA Thermal Accumulator o imbakan ng init. Kumuha ng ordinaryong plastic na bote, punuin ang MGA ito ng tubig at ilagay sa pagitan ng MGA halaman. Sa maghapon, iinit ang tubig sa MGA bote mula sa sikat ng araw at sa gabi, dahan-dahan itong maglalabas ng init na magpapainit sa hangin at lupa sa paligid. Gumagana rin ang parehong prinsipyo sa malalaking maitim na bato. Ito ay napakamura ngunit lubhang epektibong paraan para mailigtas ang ani mula sa MGA, unang paglamig, at mapahaba, PA ang panahon ng pag-ani ng 2 hanggang 3 linggo. Ang ikatlong pundasyon para sa matagumpay na ani ngayong Setyembre ay ang tamang pagdidilig. Dito, karamihan sa MGA naghahalaman ay nahuhulog sa bitag ng kanilang nakasanayang pagdidilig tuwing tag-init. Nakikita nilang tuyo ang lupa at patuloy ring dinidiligan ng sagana ang kanilang MGA tanim, tulad ng ginagawa nila noong Hulyo. Nagdudulot ito ng malubhang problema. Pagsapit ng taglagas, hindi na gaano kainit ang sikat ng araw. Mabagal na ang pagsingaw ng tubig mula sa ibabaw ng lupa at lumalamig at nagiging mamasa-masa ang MGA gabi. Ang labis na pagdidilig sa ganitong kondisyon ay direktang magdudulot ng pagkalat ng fungal diseases, lalo na ang asterisk phytophthora asterisk at asterisk powdery mildew asterisk. Nagsisimulang mabulok at masira ang ugat ng MGA halaman sa malamig at basang lupa. Kaya paano ba ang tama? Bawasan ang pagdidilig ng 2 or kahit 3 beses. Diligan lang tuwing umaga para bago maggabi ay tuyo na ang ibabaw na bahagi ng lupa. Gumamit lamang ng maligamgam at naaarawan ng tubig. Ang napakalamig na tubig mula sa poso ay nakakagulat sa asterisk root system asterisk na nagpapabagal sa lahat ng proseso. Ang pangunahing gabay ay ang estado ng lupa sa lalim na 5-7 sentimetro. Kung basa PA roon, pwede mo pang ipagpaliban ang pagdidilig. Tandaan, sa Setyembre, mas mainam na kulangin ng kaunti sa dilig kaysa sa labis na dilig. Ngayon naman, narito ang ipinangakong diskarte para sa MGA, ayaw pang pumula na kamatis. Marahil, naranasan mo na rin ito. Puno ang iyong MGA tanim ng hilaw na kamatis, ngunit papalapit na ang Setyembre at mukhang wala PA rin silang balak pumula. Pwede mo naman silang pitasin ng hilaw at pahinugin sa kahon, pero hindi na kasing sarap ang lasa nila. Alam ng MGA agronomistang Sobyet noon kung paano pabilisin ang pagpula ng kamatis habang nasa sanga PA. Ang teknik na ito ay tinatawag na artificial na tagtuyot o stress method. Kapag naramdaman ng halaman na nanganganib ang buhay nito, likas nitong ibubuhos ang lahat ng lakas sa paggawa ng supling. Ibig sabihin, sa mabilis na pagpapahinog ng buto sa loob ng bunga. Magkakaugnay ang paghinog ng buto at ang pagpula ng kamatis. Paano ito gagawin? May ilang paraan. Ang pinakasimple, hawakan ng dahan-dahan ang puno sa ibabang bahagi ng tangkay at bahagyang hilahin pataas na para bang tatanggalin mo ito. Makakarinig ka ng bahagyang pagputol. Ito ang maliliit na ugat na responsable sa pagsipsip ng tubig at sustansya na napuputol. Ayun na. Ngayon, mas kaunti na ang nakukuhang tubig ng halaman at iisipin nito na may tagtuyot. Ang isa pang paraan ay gumawa ng paayon na hiwa sa tangkay, MGA 10 sentimetro mula sa lupa at maglagay ng maliit na patpat o posporo para hindi magsara ang hiwa. Pareho lang ang epekto. Sa loob lang ng 1 linggo, makikita mo ng sabay-sabay na namumula ang iyong MGA kamatis. Akala nyo ba'y tapos na ang panahon ng pipino pagdating ng Agosto? Aba, hindi pala. Kung naninilaw na ang inyong MGA puno ng pipino,
at humihina na ang ani, huwag niyo munang madaliing bunuti ng MGA ito. May paraan upang buhayin silang muli at makakuha pia ng isa pang bugso ng malutong na pipino na parang ani sa taglagas. Ang sikreto ay nasa pagpapabata ng sistema ng ugat. Sa paglipas ng panahon, tumatanda ang pangunahing ugat at hindi na ito kasing epektibo sa paggana. Ang ating layunin ay palitawin sa halaman ang MGA bagong, bata at aktibong ugat. Para magawa ito, dahan-dahang tanggalin ang MGA naninilaw na dahon sa ilalim ng puno ng pipino. Pagkatapos, maingat na alisin ang baging mula sa trellis at ilatag ang nakalantad na bahagi nito ng pabilog sa lupa sa mismong paanan ng halaman. Takpan ang bahaging ito ng baging ng matabang lupa o compost. Iwanang nakalantad lamang ang dulo nito kasama ang MGA batang dahon at bulaklak at diligan ng maigi ng maligamgam na tubig. Sa loob lamang ng isang linggo, magsisimulang tumubo ang MGA bagong ugat mula sa natabunang bahagi ng tangkay. Ang MGA bagong ugat na ito ang magbibigay ng ikalawang buhay sa halaman. Ang panibagong lakas ay mapupunta sa pagbuo ng MGA bagong pipino na masisiyahan kayong anihin halos hanggang sa bago dumating ang matinding lamig. Ngayon, dumako tayo sa MGA halamang mahilig sa init, ang sili at talong. Sa Setyembre, ang kanilang pangunahing problema ay ang pagiging gahaman. Hanggang sa huli, pilit-pii rin silang nagpapatubo ng bagong dahon, nagbubunga ng bagong bulaklak at maliliit na bunga. Pero alam naman nating lahat na walang kahit katiting na pag-asang hinog ang MGA baguhan na ito. At napakalaking lakas at enerhiya ang kinukuha nila mula sa punong halaman. Kaya pagdating ng Setyembre, ang pangunahing layunin natin ay pagtuunan ng sili at talong ang pansin sa MGA bunga na mayroon na sila. Para magawa ito, kuhanin natin ang ating panggupit at kumilos ng may desisyon, ngunit maingat. Walang awa nating alisin ang lahat ng bagong bulaklak at ang pinakamaliliit na bunga na halatang wala ng pag-asang lumaki. Putulin ng MGA dulo ng lahat ng sanga para mapigilan ang paghaba ng MGA ito. Tanggalin din ang ilang bahagi ng MGA dahon sa ilalim, lalo na ang MGA sumasaklaw sa MGA bunga. Ang sikat ng araw na tumatama sa sili at talong ay lubhang nagpapabilis ng kanilang paghinog at nagpapabuti ng lasa. Ang ganitong uri ng pagpupungos ay senyalis sa halaman. Tama na ang paglaki, oras na para mamunga. Lahat ng katas at sustansya ay maililipat sa MGA na titirang bunga at makikita mo silang naglalaman at nagbabago ang kulay ng napakabilis. Ngayon, mas laliman PA natin ang talakayan sa MGA gulay na ugat, ang karot, beetroot at daikon. Sa buwan ng Setyembre, narito ang kanilang pinakamahalagang yugto. Sa panahong ito, humihinto na sa aktibong pagtubo ang kanilang MGA dahon o asterisk tops asterisk at sa halip ay nagsisimula na silang mag-ipon ng sustansya at asukal sa kanilang MGA ugat. Kaya naman, kailangan nating tulungan sila dito. Dito pumapasok ang isang napakasimple, ngunit lubhang epektibong pataba, ang asterisk boron asterisk. Ang asterisk boron asterisk ang pangunahing nagtutulak sa paglilipat ng asukal mula sa MGA dahon patungo sa MGA ugat ng gulay. Kapag kapos sa asterisk boron asterisk, ang MGA karot at beetroot ay nagiging matubig, walang lasa, at maaari pang magkaroon ng MGA butas o espasyo sa loob. Paano natin ito masusolusyunan? Napakadali lang. Kakailanganin lang natin ang asterisk boric acid asterisk na madalas ay mabibili sa MGA Botica o asterisk garden supply store asterisk. Magtunaw lamang ng 2 gramo, ito ay halos kalahati ng kutsarita sa 10 litro ng maligamgam na tubig. Pagkatapos, gamitin ang solusyong ito para sa asterisk foliar feeding asterisk. Ibig sabihin,
i-sprayan natin ng MGA dahon ng halaman. Pinakamainam itong gawin sa hapon o kapag maulap ang panahon. Ang ganitong simpleng pamamaraan, kapag isinagawa sa simula ng Setyembre, ay makabuluhang magpapataas ng tamis ng inyong MGA gulay na ugat, magpapabuti sa kanilang lasa, at magbibigay sa kanila ng mas mahabang pananatili at mas mahusay na kalidad sa imbakan. Kumusta naman ang ating repolyo, ang gulay na talaga namang kasama natin sa taglagas? Sa buwan ng Setyembre, aktibo na itong nagpapalaki at nagpapatibay ng ulo. Dito, dalawang malaking problema ang madalas kinakaharap ng MG na nagtatanim. Una, hindi siksik o malambot ang ulo ng repolyo. Pangalawa, nabibitak ito dahil sa sobrang tubig matapos ang MGA ulan sa taglagas. Ang MGA agronomong Sobyet noon ay may isang matalinong teknik para masolusyonan ang dalawang problemang ito. Kung hindi piarin siksik ang ulo ng repolyo, kailangan itong bahagyang limitahan sa pagkuha ng sustansya mula sa MGA ugat. Para magawa ito, bahagyang hilahin pataas ang repolyo tulad ng ginagawa sa kamatis upang mapunit ang ilan sa maliliit nitong ugat. Maaari ding maingat na putulin ang MGA ugat sa isang gilid gamit ang pala. Dahil sa stress na nararanasan ng halaman, mas nagiging aktibo ito sa pag-iipon ng sustansya sa kanyang ulo. Para naman maprotektahan ang MGA siksik at malaman ng ulo ng repolyo mula sa pagbitak, kabaligtaran ang kailangang gawin. Bigyan sila ng tuloy-tuloy at katamtamang daloy ng tubig nang walang biglaang pagbabago. Upang magawa ito, kailangang lagyan ng mulch ng maayos ang lupa sa ilalim ng repolyo. Halimbawa ay pinutol na damo o dayami. Pipigilan ng mulch ang mabilis na pagkatuyo ng lupa at pare-pareho nitong ibibigay ang moisture sa halaman. Sa ganitong paraan, kahit matapos ang malakas na pag-ulan, hindi malulunod sa tubig ang MGA ulo ng repolyo at mananatili itong buo at maganda. Huwag nating kalimutan ang matamis na bunga, ang strawberry. Ang Setyembre ay hindi ang katapusan ng panahon para dito, kundi ang simula ng susunod. Ngayon ang panahon upang ihanda ang pundasyon para sa susunod na ani at sa inyong pangangalaga ngayong taglagas na kasalalay kung magkakaroon kayo ng masaganang bunga sa Hunyo. Ano ang kailangan nating gawin? Una, magsagawa ng paglilinis. Alisin ng walang pag-aalinlangan ang lahat ng luma, may sakit at namumulang dahon, iwanan lamang ang bata at malusog na puso o gitnang bahagi ng halaman. Pangalawa, tanggalin ang lahat ng suhi, maliban kung plano ninyong paramihin ang inyong MGA strawberry. Kinukuha ng MGA suhi ang maraming lakas mula sa punong halaman na kailangan nito ngayon para makabuo ng MGA usbong ng bulaklak para sa susunod na taon. At pangatlo, ang pinakamahalaga, ang pagpapakain o pagtataba. Pagkatapos ng pamumunga sa tag-araw, humina na ang MGA halaman. Kailangan nila ngayon ng phosphorus at potassium tulad ng MGA gulay. Maaari kayong gumamit ng komprehensibong pataba para sa taglagas na may kaunting nilalamang nitrogen. O kaya'y sundin ang tradisyonal na paraan. Magkalat ng abo mula sa kahoy sa ilalim ng MGA halaman at bahagyang ihalo ito sa lupa. Ito ay magbibigay sa MGA strawberry ng kinakailangang potassium at poprotekta laban sa MGA sakit na dulot ng fungi. Ang simpleng pangangalagang ito sa Setyembre ay magdudulot sa inyo ng saganang ani sa susunod na panahon. Sa panahon ng pag-aani, hindi lang masaganang ani ang hatid, kundi pati na rin ang paglitaw ng iba't ibang sakit sa halaman. Ang halumigmig, malamig na gabi, at hamog ay perpektong kondisyon para sa pagkalat ng fungal infections, lalo na ang asterisk phytophthora, asterisk sa kamatis at patatas, at ang asterisk powdery mildew, asterisk naman sa pepino at kalabasa.
Ayaw nating gumamit ng matatapang na kemikal, lalo na kung malapit na ang anihan. Dito na pumapasok ang tulong ng MGA ligtas, ngunit mabisang solusyon na subok na ng panahon na ginagamit PA ng MGA Hardinero noong nakaraang henerasyon. Para sa asterisk Phytophthora asterisk, napakabisa ang solusyon na gawa sa yodo at gatas. Sa 10 litro ng tubig, ihalo ang 1 litro ng low-fat na gatas o asterisk whey asterisk at magdagdag ng 30 patak ng ordinaryong yodo na nabibili sa botika. Ang asterisk film asterisk na gawa sa gatas ay lumilikha ng protektibong asterisk barrier asterisk sa MGA dahon, habang ang yodo naman ay may kakayahang magdisimpekta. Ang pag-spray gamit ang solusyong ito ay kailangang gawin kada 7-10 araw. Para naman sa asterisk powdery mildew asterisk, walang mas epektibo PA kaysa sa solusyon ng asterisk washing soda asterisk. Ihalo ang 50 gramo ng asterisk washing soda asterisk at 40 gramo ng kinayod na sabong panlaba sa 10 litro ng maligamgam na tubig. Ang sabon ay para mas kumapit ang solusyon sa MGA dahon ng halaman. Ang MGA ganitong paggamot ay ganap na hindi nakakasama sa tao at sa ani. Sa halip, lumilikha ito ng asterisk alkaline environment asterisk sa MGA halaman, kung saan hindi kayang mabuhay o dumami ang MGA asterisk fungi asterisk. Ngayon, sisirain natin ang isang napakapopular na mito sa hardin na ang MGA dahon sa taglagas ay basura na kailangan sunugin. Para sa isang agronomong Sobyet na sanay gamitin ang bawat mapagkukunan ng lubusan, ang ganitong pahayag ay isang kalapastangan. Ang MGA na laglag na dahon ay hindi basura, kundi isang napakahalagang organikong pataba, parang ginto na libre para sa iyong halamanan. Ano ang gagawin dito? Una, ito ang perpektong material para sa compost. Sa pamamagitan ng paghahalo ng MGA dahon sa damo, basura sa kusina, at lupa, makakakuha ka sa loob ng 1 taon ng primera klaseng, buhaghag at masustansyang compost. Pangalawa, ang MGA na laglag na dahon ay ang pinakamahusay na mulch para sa taglamig. Magagamit ito upang takpan ang MGA kamang may pananim sa taglamig, ang MGA paligid ng puno at palumpong, at MGA kamang may strawberry. Ang isang patong ng dahon ay poprotekta sa lupa mula sa pagyelo. Magpapanatili ng kahalumigmigan dito at magiging tirahan para sa MGA kapaki-pakinabang na uod. Sa panahon ng taglamig, sisimulang mabulok ang MGA dahon at sa tagsibol, magkakaroon ka ng malambot, may istruktura at mayaman sa organiko na lupa. Ang tanging mahalagang patakaran, gumamit lamang ng MGA dahon mula sa malulusog na puno. Kung ang iyong MGA mansanas o peras ay nagkaroon ng scab, mas mabuting sunugin na talaga ang MGA dahon na iyon upang hindi kumalat ang impeksyon. Pagpapatuloy sa usapan tungkol sa lupa, pag-usapan natin ang isang napakatalinong teknik sa agrikultura, ang pagtatanim ng berdeng pataba. Alam na alam ng MGA agronomistang Sobyet ang batas ng kalikasan na walang dapat nasasayang na espasyo. Ang pag-iiwan ng MGA kamang lupa na hubad sa panahon ng taglamig pagkatapos ng anihan ay itinuturing na suktulan ng kapabayaan. Ang hubad na lupa ay inaanod ng ulan, tinatangay ng hangin, tumitigas at pinapatubo ng damo. Ang solusyon? Taniman ang MGA bakanting lupa ng asterisk siderats asterisk o tinatawag ding berdeng pataba. Ano ba ito? Ito ay MGA halaman na mabilis lumaki ang berdeng bahagi, pagkatapos ay ginagapas at isinasama sa lupa. Para sa pagtatanim tuwing taglagas, perpektong akma ang mustasa, uwats, rye at paselya. Ano ang naidudulot ng MGA ito? Una, ang kanilang malakas na sistema ng ugat ay napakahusay magpaluwag ng lupa. Mas epektibo PA kaysa pala. Pangalawa, ang berdeng bahagi ng halaman, kapag nabulok, ay nagpapayaman sa lupa ng organikong material at sustansya. Pangatlo,
Ang ilang berdeng pataba, tulad ng mustasa, ay naglalabas ng MGA, sangkap na naglilinis ng lupa. Pinipigilan nito ang pagdami ng mapaminsalang fungi at nagtataboy ng peste, gaya ng asterisk wireworm asterisk. Sa madaling salita, sabay-sabay mong nagagawa ang tatlong mahahalagang bagay. Pinapaganda mo ang istruktura ng lupa, nilalagyan ito ng pataba, at ginagamot PA. At pagdating ng tagsibol, kailangan mo na lang bungkalin ang kamang lupa kasama ang lumaking berdeng pataba, at ito ay magiging ganap na handa para sa MGA bagong tanim. Pag-usapan naman natin ngayon ang reyna ng hardin, ang kalabasa. Kadalasan, dahil sa malamig o maikling tag-init, hindi ganap na nahihinog ang MGA kalabasa habang nasa puno PA. Nanatili silang maputla at malambot ang balat. Hindi ito magtatagal sa imbakan. Paano natin mapapabilis ang paghinog at matutulungan itong magkaroon ng magandang kulay at tamis? Mayroon tayong subok na paraan, ang tinatawag na pagtatanggal ng sobra. Kapag nakita mong naabot na ng bunga ang tamang laki para sa uri nito, ngunit hindi hinog, kailangan ng pigilan ang paglago ng halaman. Para dito, kurutin o putulin ang dulo ng pangunahing tangkay at iwanan ng 3 hanggang 4 na dahon pagkatapos ng huling kalabasa. Tanggalin din ang lahat ng sumusulpot na sanga o suckers na walang bunga. Sa ganitong paraan, hindi na mag-aaksaya ng enerhiya ang halaman sa pagpaparami ng dahon at ilalaan na nito ang lahat ng sustansya para sa paghinog ng MGA kalabasa na. Para mas mapabilis PA ang proseso, maaari mong maingat na lagyan ng tabla o anumang patag na bagay sa ilalim ng bawat kalabasa. Una, proteksyon ito mula sa malamig at mamasamasang lupa na pumipigil sa pagkabulok. Pangalawa, iinit ang tabla sa ilalim ng araw at magbibigay ito ng karagdagang init sa kalabasa na mas lalong makakatulong sa mabilis nitong paghinog. Habang pinag-uusapan ang MGA gulay, huwag nating kalimutan ang ating hardin. Sa buwan ng Setyembre, pagkatapos nilang mamunga, nagsisimula ng maghanda ang MGA punong prutas para sa taglamig. At pinakamahalaga, sinisimulan na nilang buuin ang MGA usbong ng bulaklak na magiging bunga sa susunod na taon. At ang ating gawain ay tulungan sila dito. Tulad ng sa MGA gulay, hindi na kailangan ng MGA puno ang nitrogen sa taglagas. Sa halip, kailangan nila ng pampakain na mayaman sa phosphorus at potassium. Makakatulong ito para mas maging matibay ang kahoy at makapaghanda sa lamig, at magbibigay din ng sapat na enerhiya para sa pagbuo ng MGA usbong ng prutas. Ngayon, paano ba tamang maglagay ng pataba? Ang pagkalat lang nito sa ibabaw ng lupa ay hindi gaanong epektibo dahil ang phosphorus ay napakabagal na bumaba at pumusok sa ilalim ng lupa. Isang epektibong pamamaraan ay ang tinatawag na localized application o direktang pagpapakain. Sa paligid ng korona ng puno, kung saan naroroon ng MGA pinakaaktibong ugat na sumisipsip ng sustansya, gumawa ng ilang butas o tusok sa lupa na may lalim na 30-40 sentimetro. Maaari itong gawin gamit ang bareta o panghukay sa hardin. Doon sa MGA butas na ito mismo, ilalagay ang granules ng superphosphate at sulfate ng potassium. Pagkatapos ay bubuhusan ng maraming tubig. Sa ganitong paraan, direktang mapupunta ang pataba sa mismong ugat ng puno sa lupang mayaman sa ugat at lubos na magagamit ng puno. Ang ganitong pagpapakain sa taglagas ay ang pinakamahusay na pamumuhunan para sa masaganang ani ng mansanas o peras sa susunod na taon. Mayroon akong isang payo para sa pagtatanim ng bawang na maaaring hindi gaanong halata, pero napakahalaga nito. Alam ng lahat na itatanim ito sa isang partikular na panahon. Pero kailan ba talaga ang eksaktong oras? Dito, isang maliit na pagkakamali ay pwedeng ikawala ng buong ani mo.
Kung masyadong maaga kang nagtanim, tutubo ang bawang, maglalabas ng lunti ang dahon na maninigas sa lamig at manghihina ang bombilya nito. Kung masyadong huli naman, hindi magkakaroon ng sapat na panahon ang MGA butil para magkaroon ng ugat bago dumating ang matinding lamig at maaaring mamatay sa yelo o mabulok. Ang MGA agronomist noong unang panahon ay hindi tumitingin sa kalendaryo ng buwan. Sila'y nag-oobserba sa kalikasan at gumagamit ng termometro. Ang perpektong panahon para sa pagtatanim ng bawang ay kapag bumaba ang temperatura ng lupa sa lalim na 5 sentimetro, 5 centimeters, sa 10-12 degrees Celsius at nananatili sa antas na ito sa loob ng ilang araw. Ibig sabihin nito, mayroong humigit kumulang 3 hanggang 4 na linggo, 3-4 na linggo, ang bawang bago dumating ang malalalang lamig. Sa panahong ito, makapagpapaunlad ito ng matibay na sistema ng ugat, ngunit hindi maglalabas ng berdeng sibol. Paano mo malalaman ang tamang sandali na ito nang walang soil thermometer? Mag-obserba ka lang sa MGA puno. Kapag nagsimula ng maramihan na maglagas ang MGA dahon ng MGA puno sa paligid mo, yan ang siguradong senyalis na lumamig na ang lupa sa tamang temperatura at oras na para magtanim ng bawang. Balikan natin muli ang abo. Nabanggit na natin ito bilang pinagmumulan ng potassium, ngunit pagdating ng Setyembre, mayroon itong isa, napakahalagang gamit. Ang abo ay hindi lang pataba, kundi isa ring mahusay na pampababa ng acidity ng lupa at epektibo rin para maiwasan ang sakit na dulot ng fungi at panlaban sa ilang peste. Sa panahon ng taglagas, pagkatapos ng anihan, lalo na sa MGA taniman, kung saan tumubo ang MGA pananim na mahilig sa maasim na lupa, o kung saan napansin ninyo ang lumot, napakahusay na budburan ng abo. Ibudbud lang ng pantay ang tuyong abo ng kahoy sa ibabaw ng taniman. Ang MGA ulan ng taglagas at natunaw na yelo sa tagsibol ay unti-unting tutunawin ito at dadalhin sa ilalim ng lupa. Dahan-dahang babalansehin ang pH level. Bukod rito, ang alkalina na kapaligiran na nililikha ng abo ay nakamamatay sa MGA spore ng maraming mapaminsalang fungi tulad ng sanhi ng clubroot sa repolyo. At hindi rin gusto ng MGA slug at ilang uri ng peste sa lupa ang amoy ng abo. Kaya naman, ang simpleng pamamaraang ito sa taglagas ay nakakatulong upang malutas ang maraming problema. Mapapataba ang lupa, mababalanse ang acidity nito, at malilinis ang MGA taniman bago ang susunod na panahon ng pagtatanim. Ang aming hardin ay hindi lang pinagmumula ng pagkain, kundi pati na rin ng kagandahan. At ang Setyembre ay isang mahalagang buwan para sa pag-aalaga ng MGA bulaklak na pangmatagalan. Para sa susunod na taon, upang ang iyong MGA peonies, phlox, irises, at daylilies ay mamulaklak ng sagana at masigla. Ngayon ang tamang panahon para pagtuunan sila ng pansin. Ang pangunahing gawain sa Setyembre para sa karamihan ng MGA pangmatagalang bulaklak ay ang paghahati at paglilipat. Sa paglipas ng tag-init, lumaki ng husto ang MGA halaman, sumikip ang kanilang sistema ng ugat at tumanda ang gitnang bahagi ng bushad. Kung hindi sila hahatiin at ililipat, sa susunod na taon ay hindi na magiging kasing sagana ang pamumulaklak at mas maliliit ang MGA bulaklak. Paano ito gagawin? Maingat na hukayin ng halaman na siguraduhing hindi masisira ang MGA ugat. Ipagpag ang labis na lupa. Gamit ang matalim na kutsilyo o pala. Hatiin ang rizoma sa ilang bahagi. Ang MGA ito ay ang MGA hati o division. Ang bawat hati ay dapat may ilang malulusog na usbong o mata ng pagtubo at magandang sistema ng ugat. Ang luma, sentral na bahagi ng halaman ay mas mabuting itapon at ang MGA na kuhang batang hati ay itanim sa MGA bago at handa ng paglalagyan. Sa taglagas, magkakaroon sila ng sapat na panahon
para magugat ng maayos. At sa tagsibol, sisimulan nilang lumaki ng may bagong lakas at bibigyan ka ng mas matindi at mas matingkad na pamumulaklak kaysa sa luma at siksik na halaman. Ang pagkamit ng saganang ani ay simula PA lang. Ang ikalawang bahagi na kasing halaga ay ang mapanatili itong sariwa at ligtas. Ano ang silbi ng tambak na kilo ng karot at beets kung sa pagdating ng Enero ay bulok na ang MGA ito o malata? Ang sikreto sa mahabang pag-iimbak ay nasa tamang paghahanda ng inyong bodega o silong, at mahalagang gawin ito sa Setyembre habang wala PA itong laman. Unang hakbang, ang lubusang paglilinis. Walisan ang lahat ng dumi at kalat at alisin ang anumang naiwang ani mula sa nakaraang taon. Pagkatapos, ang pagdidisimpekta. Ang pinakaluma at subok ng paraan na ginagamit PA mula noong panahon ng Soviet ay ang pagpapausok ng sulfur. Ang usok mula sa pagsusunog ng sulfur ay pumapasok sa bawat sulok at siwang, sinisira ang amag, fungi, MGA peste at maging ang MGA daga. Mahalaga, sa pagpapausok ng sulfur, mahigpit na sundin ang safety protocols dahil napakalaso ng usok nito. Pagkatapos ng proseso, kailangan itong ikandado ng mahigpit sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay lubusan itong pahanginan sa loob ng ilang araw. Pagkatapos nito, mainam na pinturahan ng puti ang MGA dingding at istante gamit ang sariwang hugas na apog na hinaluan ng copper sulfate. Ang apog ay lilikha ng alkaline na kapaligiran na pumapatay sa amag, habang ang copper sulfate naman ay magpapalakas sa epekto ng pagdidisimpekta. Pagkatapos lamang ng ganitong lubusang paglilinis at paghahanda, magiging handa na ang inyong bodega para tanggapin ang bagong ani para sa pangmatagalang imbakan. Maraming naghahalaman, matapos anihin ang kanilang MGA tanim sa greenhouse, ay isinasara lang ang pinto at iniiwan ito hanggang sa susunod na tagsibol. Ito ay isang malaking pagkakamali na maaaring magdulot ng matinding problema at gastos sa susunod na season. Sa loob ng tag-init, ang greenhouse ay nagiging pugad ng MGA sakit at peste. Sa lupa at sa MGA struktura nito ay nananatili ang MGA spores ng Phytophthora, Cladosporiosis at MGA itlog ng spider mites at whiteflies. Kung hahayaan lang ang lahat, ay sa tagsibol ay gigising ang hukbong ito at buong lakas na susugod sa inyong batang punla. Kaya naman, ang paghahanda at paglilinis ng greenhouse sa taglagas ay hindi lamang isang kapritso, kundi isang malaking pangangailangan. Ano ang dapat nating gawin? Una sa lahat, alisin ang lahat ng labi ng halaman, ang MGA dahon, ugat, at MGA damo. Kailangan itong ilabas at sunugin. Ikalawa, linisin ng husto ang buong istruktura ng greenhouse sa loob. Ang balangkas at ang takip, maging ito man ay polycarbonate or salamin, ay hugasan ng sabon na solusyon at pagkatapos ay banlawan ng malinis na tubig. Tatanggalin nito ang alikabok, dumi, at ang karamihan sa MGA peste. At ikatlo, disimpektahin ang lupa. Maaari itong diligan ng solusyon ng copper sulfate or ferrous sulfate. Ngunit mas mabuti PA, tulad ng nabanggit na natin, taniman ang MGA kama ng green manure o MGA pananim na pampalusog ng lupa tulad ng mustasa. Hindi lang nito papalusugin ang lupa, kundi mapapabuti rin ang istruktura nito. Ang ganitong malawakang paglilinis sa Setyembre ay susi sa kalusugan ng inyong magiging ani mula sa greenhouse. At dito na tayo sa pinakamahalagang punto, ang sikreto ng lahat. Inaasahan nyo ba ang isang mahiwagang sangkap? Isang pormulang kababalaghan o orasyon? Ngunit ang tunay na sikreto ng MGA agronomistang Sobyet ay hindi pala iyon. Ito ay nasa isang sistematikong pamamaraan at sa pag-unawa na ang hardin at gulayan ay iisang siklo lamang.
Hindi nila tinatapos ang panahon sa Agosto. Bagkus, maayos nila itong inililipat sa bagong yugto, ang yugto ng pagpahinog, pag-ipon ng lakas, at paghahanda para sa susunod na tagsibol. Habang abala ang lahat sa pagliligpit ng kanilang MGA gamit, sila naman ay nagtatrabaho na para sa ani ng susunod na taon. Ang kanilang MGA gawain noong Setyembre ay isang malaking pamumuhunan para sa kinabukasan. Hindi sila nakikipaglaban sa kalikasan, kundi tinutulungan nila itong tapusin ang MGA proseso nito ng pinakamabisa. Kaya naman, ang simpleng pamamaraan tulad ng paggamit ng berdeng pataba, tamang pagpupungos at paglalagay ng pataba sa taglagas ay nagbibigay ng kamangha-manghang resulta. Hindi ito isang bisesang aksyon, kundi isang pinagplanuhang estratehiya para sa MGA darating na taon. Kaya, tulad ng nakikita ninyo, para makakuha ng napakaraming ani sa Setyembre, hindi kailangan ang mamahaling produkto. Kailangan lang ay kaalaman, pagiging mapagmasid, at kaunting pagsisikap. Ang MGA pamamaraang napatunayan na sa loob ng maraming dekada ay gumagana PA rin hanggang ngayon dahil hindi nagbabago ang MGA batas ng kalikasan. Salamat sa inyong panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung nakatulong ang MGA payong ito at may natutunan kayong bago, paki-like at mag-subscribe sa aming channel upang hindi mapalampas ang iba pang MGA sikreto sa paghahalaman. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang inyong MGA na patunayang diskarte para sa inyong gulayan sa taglagas? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Sama-sama nating buuin ang pinakamahusay na koleksyon ng kaalaman